Dahil Biyernes, anong gagawin? Syempre, tayo maghahatid sa school dahil Biyernes pa lang, wala pang Sabado para mamahinga ka dyan, kumilos ka go. Pagkagising ko nga, ayan, natagad ko na nga binuhay yung ilaw, yung video pala para makapag-video para may content today. Pagkagising ko nga, ayan, natulala-tulala pa siya dyan na parang wala siyang estudyante at asawang papasok ng umaga. Antok-antok pa kasi yan siya pero wala naman siyang karapatang matulog uli dahil may pasok pa nga ang estudyante dahil Friday pa lang. Tulog na tulog pa nga yung daddy Iskunyo, paano ba naman wala nga sariling gising niyan kahit may alarme ako pa talaga yung gumigising dyan. Ayan, at nagbukas nga lang ako ng blinds pati na rin ng bintana para nga silipin yung paligid. O, di ba may papuno sa kapitbahay? Sana lang talaga mga ate ko ay walang nakatira dyan na umuusok yung bunganga. O, di ba? Agang-aga tinatakot yung sarili pero dyan ako mas natakot sa cross. Paano ba naman parang sinasabi na ayusin mo ang buhay mo at huwag kang gumawa ng kasalanan for today. Kababa ko nga kamuntik pa ako magulat, paano ba naman akala ko may ibang batang nakapasok dahil tingnan nyo naman yung itsura ng iyan nyo. Ko nga natulog lang yan siya pero yung itsura niya parang galing sa matinding pagsubok sa buhay. Stress na nga yan siya dahil hinahanap niya nga yung tali ng pantalon niya at ang sabi ko ako na nga lang yung magtutuloy maligo na siya. Hindi ko nga din mahanap yung tali sa pants niya kaya nako mga ate ko tinigilan ko na nga dahil dyan lang mauubos yung oras ko at ayan nag-prepare na nga ako ng ibabao ni Iya sa school. Prito nga lang ako dyan ng aking homemade lumpiang Shanghai at iyon nga yung ibabao ni Iya sa kanyang binalot. Ayan, after ko magluto ay nalagasan pa nga yung babae na yun ng nails at hindi niya naman pwedeng palampasin yan kaya ayan for the kabit nga siya kahit gaul na siya sa aura. Dasuklay lang yan siya for the sunscreen at for the lipstick dahil yung babae na yun na hindi nga makakalabas ng bahay ng walang lipstick. An outfit check muna dahil magwa-walking nga ang babae na to at ayan nga suot-suot niya na nga yung kanyang pang walking out. Pero for some reason ay hindi na nga tayo matutuloy sa ating walking mga ate ko at hindi ko nga kayo masasama dahil tingnan nyo naman yung panahon umuulan pala sa labas. Kaya anong gagawin, tara ihatid na lang natin to si Iya sa school. Narado ko na nga yung pinto at pinatay ko lahat ng ilaw para naman makatipid-tipid nga sa kuryente dahil grabe din talaga yung ginagawa sa atin ng Meralco. Huy, napakaaga. At ko nga lang kay Iya yung kanyang bag at ayan, ready to go na kasama etong aming si Kuda Bupalo Fully Paid. Diba kung dun sa ating dating page ay kasama na natin eto si Kuda Bupalo Fully Paid ay dito ay kasama pa din natin siya, wala pang bago, antayin nyo na lang soon. Forward, nandito na nga kami sa school at ihahatid ko na nga si Iya sa room niya dahil umuulan at medyo mabigat din talaga yung bag niya. Pag hindi umuulan mga ate ko ay siya nga lang yung pumupunta sa room niya. By the way, yan nga palang si Ian nyo ay grade 5 na o diba hindi halata sa height. At naihatid ko na nga siya sa room niya, tingnan nyo naman bit-bit yung lunchbox niya pero yung bag niya ay nasa akin pakaloka. Paghatid ko kay Iya ay nasa labas pala ng room yung kanilang advisor na napakabait at napakaganda at bumati lang ako ng good morning. Huy, sip-sip yarn. Nagmamadali na nga umuwi ang babae na yan, paano ba naman napakadami niya pang tambak na linisin sa bahay, wala namang bago, araw-araw na lang talaga yung paglilinis. Forward, eto nakarating na nga ako sa bahay at ayan, binuksan ko na nga yung pinto at bintana. Ayan, pagka-uwi ko ay nagsapatos nga ako para naman damang-dama ko yung gagawin kong pag-workout ngayong araw. Aga talaga ay ginagawa talaga ni ate girl yung pag-workout. Kung hindi yan siya nagwa-walking ng 1 hour and 30 minutes ay nag-home workout nga yan. Bakit? Syempre, para naman maging healthy tayo sa ating anak o ating mga anak at maging masarap tayo everyday sa paningin ng ating mga asawa. Huy, naging pagkain na naman yan siya. And after ko mag-workout ay nag-play na nga ako ng worship song dahil etong babae na to ay hindi nga makakapaglinis ng bahay kapag walang background song ng worship. Kaya nagsimula na nga si ate girl itaboy yung mga masasamang elemento sa bahay yung mga kalat-kalat pala dyan. Marami nga ligpitin ng babae na yan, paano ba naman ay nagkaroon nga ng ginuman session sila daddy. Nako, kung nandito nga lang si daddy kung gaano kabilis yung kamay ko ganon din kabilis yung bunganga ko sa pagdakdak sa kanya. Ba naman ay nakaka-stress nga yung mga sebo sa ligpitin. Ay nako, parang awa nyo na sa susunod na ginuman session nyo wag na kayo magpupulutan ng goto. Ayan, nakatapos na nga si ate girl na itaboy yung mga masasamang elemento dito sa bahay yung mga kalat pala. Syempre, hindi lang dyan natatapos ang araw na to mga ate ko dahil ayan, pagkatapos mamahinga ng kaunti ng babae, nagaw naman siya sa company na pinapasukan ng kanyang asawa. Dapang umaga kasi ang inyong daddy Isko mga ate ko ay lagi ko nga yan siyang hinahatidan ng pagkain sa company. Kasi dito sa amin yung company mga ate ko, pwede nga lakadin pero bakit hindi ako maglalakad, meron akong sasakyan. Huy, napakayabang. Nagsimula na nga akong mag-drive papunta sa company nila daddy. Wala pa nga 5 minutes para makarating doon kapag ikaw ay nakasakay. Fast forward, nakarating na nga ako agad dyan sa company nila daddy at nga pala iniiwan ko nga lang pala sa guard yung pagkain niya. 10 AM nga yung break time nila daddy pero dinala ko nga na 9:30 AM at dyan ko na nga iniwan sa guard. Pero minsan kapag gusto niya akong makita ay saktong 10 AM nga ako pumupunta.
Huy, napakalandi na para bang napakatagal nilang hindi nagkita. Fast forward, nakauwi na nga ako ng bahay. O paano, hanggang dito na lang. I-follow mo ko para sa mga susunod nating mini vlog. Bye!